Kung ano pa ang pinakakailangan ni Vibory, ito pa ang wala siya. Kailangan niya ng 6 na milyon para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Ang 4 na milyon kasi, ibabayad niya sa utang na iniwan ng kanyang magulang, habang ang 2 milyon baka sakaling mapalago niya. Sakim ang 2 niyang kapatid at wala itong mga balak na tulungan man lang siya. Kaya naman nang mabalitaan niya na kailangan ni Mr. Fuentabella ng isang surrogate mother, agad siyang nakiusap na siya na lamang. Boss niya si Tyrone Fuentabella at kahit kapalan niya ang mukha niya, igagawin niya para sa mga utang na habol ng habol sa kanya. Ngunit paano nga ba kung sumira siya sa usapan nila ni Tyrone at magtago dahil hindi kaya ng konsensya niya na ibigay ang anak niya kapalit ng 6 na milyon? Paano kakalabanin ni Vibory ang bilyonaryo niyang boss? At sino nga ba ang mas may karapatan sa bata? Ating alamin ang buong kwento. Vibory, hoy babae, lumabas ka nga dyan, impacta ka. Nakabihis na si Vibory dahil mahuhuli na siya sa trabaho nang bigla na lamang siyang sugurin ng kanyang ate. Malamang nalaman na nito na ibinibenta niya na ang bahay na kasalukuyan niyang tinutuluyan. Nilabas niya ito at matapang na hinarap. Bakit ba? Ang aga mo mang bulabog. Walang emosyong tanong niya bago na pairap. Kapal ng mukha mo na ibenta ang bahay na to. Bakit? Porkit wala kami dito may karapatan ka na? Hoy, kaya ka lang naman nandito kasi nakalagay sa bili ni tatay na kung sino ang walang pamilya ay ang mag-aasikaso sa bahay. Pero wala kang karapatan na ibenta ang bahay. Galit na sabi nito. Pagak na natawa si Vibory. Ate, naririnig mo ba'y sarili mo? Pinapatawa mo naman ako ng ganito kaaga. Napabuntong hininga pa si Vibory bago muling napasulyap sa kanyang ate. Maraming utang na naiwan sa atin na ako lang naman yung sumasalo at nagdurusa. Bakit? Porkit ba ako'y nakatapos ako na lahat? Ako lang ba yung anak ni tatay at nanay dito? Gamitin ninyo yung mga utak ninyo. Parehas kayong sakim ni kuya. Ayaw ninyong gumawa ng paraan para kahit paano. Mabawasan man lang yung utang natin. Ngayon, kung wala na talaga kayong pakailam at hindi kayo tutulong, ako na ang gagawa ng paraan. At ang paraan na naisip ko, ibenta itong bahay para kahit paano may pang-down ako sa mga punyetang utang na humahabol sa akin. Akala mo ba ikaw lang ang apektado? Bida-bida ka talaga no? Kami rin naman Pamilya ko apektado rin. Palibhasa wala kang pamilya kaya hindi mo ko naiintindihan. Napangisi si Vibory. Oo nga wala akong pamilya. Simula kasi nang mamatay ang nanay at tatay, parang naging hangin ako sa inyo ni kuya. Palibhasa kayo, may mga sarili na kayong buhay. Pero paano naman ako? Ako ba dapat magdusa? Hindi na ako gaya dati-ate na matatakot ninyo. Ibibenta ko yung bahay na to sa ayaw at sa gusto nyo. Sinarado na ni Vibory ang pinto. Mariin siyang napapikit. Sinigurado muna niyang nakaalis na ang bungangera at reklamadora niyang ate bago siya lumabas ng bahay. May buyer na siya at hinihintay na lamang ang date of payment. Nakapagdesisyon na kasi siyang mag-apartment na lang dahil mas kailangan niya makapag-down sa utang para sa panandali ang katahimikan niya. Pumasok si Vibory sa trabaho. Kahit na maraming problema ang kinakaharap, kailangan pa rin ni Vibory kumilos at magtrabaho. 2 buwan pa lamang siya sa pagiging sekretarya niya sa bilyonaryong si Tyrone. Mahigpit ito pagdating sa trabaho kaya hindi dapat siya nahuhuli kahit na ano pang rason niya dahil wala itong pinalalampas. Nadatnan niya si Tyrone na prenting nagkakape. Nakatanaw ito sa mga buildings na nakapaligid sa company building nito. May schedule ba ako ng meeting? Ito ang bungad na tanong nito. Wala sir. Wala pong meetings. Mabilis niyang sagot bago akmang uupo na sana nang tumayo ito at humarap sa kanya. Puntahan mo si John kung may update na sa pinapagawa ko. Agad naman siyang sumunod. Si John ay coworker niya at close niya ito. John, update daw sa pinapagawa ni sir. Pinapatanong Tanong niya nang kalabitin niya ito. Madaming nag-apply. May mga taga-ibang bansa pa. Laki ba naman kasi ng offer ni sir? Sinong hindi mag-a-apply? Alam mo kung pwede lang tayo, nauna pa ako sa kanila. Napakunot ang noo ni Vibory. Bakit? Ano ba yan? Kasi si sir, naghahanap ng pwedeng surrogate. Ayaw yatang mag-asawa at anak lamang yung nais, kaya handang magbayad ng 6 na milyon magkaanak lang. Hindi makapaniwala si Vibory. Talaga bang gagawin niyo ni Tyrone? Agad na bumalik si Vibory sa office ni Tyrone. Inayos niya ang kanyang sarili bago nagsalita. Sir, marami daw po nag-a-apply pati mga nasa ibang bansa. Hindi makatingin ng diretso si Vibory sa kanyang boss. Paano niya ba sasabihin na nais rin niya kung 2 buwan pa lamang siyang nagtatrabaho para kay Tyrone? Sa tingin kasi ni Vibory, perfect siya para maging surrogate.
May itsura naman siya at wala rin siyang karanasan sa pakikipagtalik dahil sa ang naging pangako ni Vibory sa kanyang sarili ay sa lalaking mahal niya lamang ito iaalay. Ngunit paano kung hindi maganda ang kalabasan? Paano kung imbis na siya ang kuhanin nito, tanggalin lang siya nito sa trabaho? Humanap ka ng venue na maayos at hindi matao. Walang emosyon na utos pa nito na kinatango niya na lamang. Ngunit kung wala siyang sasabihin, hindi niya malalaman. Kaya nilakasan ni Vibory ang kanyang loob kahit ano'y gagawin niya para masolusyonan ang problema na dinadala niya. Kakapalan na lamang ni Vibory ang mukha niya dahil kung mahihiya siya at tatanga lang, walang mangyayari sa buhay niya. Sa panahon ngayon, kailangan niyang sumugal ng sumugal. Tyrone? Kabado pa si Vibory nang tawagin niya ito sa pangalan. Humarap sa kanya si Tyrone at tinitigan siya nito ng may pagtatanong. Handa akong maging surrogate mother. Handa akong dalhin ng bata sa sinapupunan ko. Kailangan na kailangan ko lang talaga ng pera. Alam kong nakakabigla ito dahil sekretarya mo lang ako pero kasi kakapalan ko na yung mukha ko. Kailangan ko lang talaga ng 6 na milyon para makapagsimula muli ako. Susundin ko lahat ng nais mo. Hindi ako magrereklamo, Tyrone. Wala rin akong karanasan sa pakikipagtalik kaya wala kang dapat ipag-alala dahil berhen pa ako. Hindi agad kumibo si Tyrone. Nakatitig lang ito sa kanya at pinagmamasdan ang pagiging desperada niya. Kung hindi naman ako papasa, huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Parang awa mo na. Nanggigilid ang luha ni Vibory. Sabihin mo nang ibenta ko yung sarili ko, ayos lang. Kailangan ko lang talagang gawin to kasi no choice na ako. Hindi rin ako susuway sa anumang nais mo. Sigurado ka ba? Ito ang naitanong ni Tyrone. Oo, sigurado na ako, Tyrone. Wala nang atrasan to. Pack your things. Dahil sa akin ka na maninirahan, Vibory. Umaasa akong tutupad ka sa mga kondisyon ko. Oras na may sinuway ka, kahit isa, babawasan ko yung perang inaasahan mo. Hindi ko rin ibibigay lahat ng isang bagsakan dahil nais kong makasiguro. 4 na milyon kasama ang kontrata na pipirmahan mo. Ang 2 milyon makukuha mo kapag nakapanganak ka na. Tumango na lamang si Vibory. Matapos ang naging usapan nila ni Vibory, ay may tinawagan si Tyrone. Sinabi niya sa doktor niya na may babae na siyang nahanap at sa lalong madaling panahon, nais niyang gawin ang procedure. Hindi lang makapaniwala si Tyrone na ang sekretarya niyang si Vibory ang mismo nag-volunteer para sa pagiging surrogate mother. Iba talaga ang nagagawa ng tao dahil sa pera. Habang pinapaayos ni Tyrone ang mga gamit ni Vibory, hinihintay niya ito sa labas ng maliit nitong bahay na tinutuluyan. Maliit ito para sa kanya dahil hindi naman niya naranasan ang manirahan sa simpleng bahay. Bata pa lang si Tyrone, may gintong kutsara na siya sa kanyang bibig. Bata pa lang siya, tagapagmana na siya ng mga negosyo nila. Ang bahay ni Vibory, tila babanyo lamang niya. Ngunit ayaw naman niyang ipahalata ang reaksyon niya dahil baka isipin nitong mata pobre siya at minamaliit niya ito. Habang matyagang naghihintay, ay nagring ang kanyang cellphone na agad naman niyang sinagot dahil ang ina niya ang tumatawag. Hey ma'am, so decision mo na talaga ang kumuha ng surrogate instead of having a wife? Anak naman, bakit naman ginagawa mo yan sa sarili mo? I'm very sure na hindi magugustuhan ni Laika ang desisyon mo kahit pa wala na siya. Hindi mo naman maaaring ikulong ang sarili mo sa kalungkutan. It's been 5 years, anak. Karapatan mong maging masaya. At for sure si Laika yun din ang gusto niya. Ito ang paliwanag ng kanyang ina na may kaunting sermon. Ma'am, nakapagdesisyon na ako. Tayo kong pumasok sa relasyon ulit na natatapos lang din naman. Anak na lang ang habol ko para may sasalo sa may iwan kong negosyo kapag matanda na ako at mahina. Sagot naman ni Tyrone. Nandyan lang si Candice, ayaw mo pang pansinin. Ilang taon nang umaasa si Candice at never sumuko na intindihin ka. Malulungkot yun kapag nalaman niya ang desisyon mo, anak. Mabait naman si Candice ah. Mabait siya, oo. But ma'am, hindi ko naman pwedeng pilitin yung sarili ko sa taong wala naman talaga akong nararamdaman. Wala na akong gana sa pag-ibig na ang gagawin lang naman, magdusa at saktan ako. Sa inyo mabait ang tadhana pero sa akin, hindi siya pabor na magkaroon ako ng masayang pamilya. Sinira niya ang mga plano namin ni Laika. Sapat na sa akin ganito na lang ma'am. Sa akin titira ang babae and she's my secretary. Bakit naman sa secretary mo pa iho? Wala ka na bang ibang mapili? She's nice and beautiful. At wala siyang karanasan. Kailangan lang niya ng pera for some reason. I don't know her reason pero yeah, nagdesisyon na akong siya na yung maging surrogate. If you want to meet her, pumunta ka na lang sa bahay. Wag lang today, ma'am. Bilin pa ni Tyrone. Nasa tamang edad ka na. Bahala ka, Tyrone. Sana lang hindi ka magsisi sa desisyon mo sa buhay mo.
Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Yan din ang sabi ni daddy mo pero wala din siyang hindi na pinatapos ni Tyrone ng kanyang mami. Nakita kasi niyang may lalaking bigla na lamang pumasok sa bahay ni Vibory kaya naman nagpaalam na siyang ibababa na ang tawag. Lumabas siya sa kotse at agad na pumasok upang alamin kung sino ang lalaking bigla na lamang pumasok. Vibory! Rinig niya ang galit na sigaw nito. Kuya? Hindi agad nagpakita si Tyrone dahil ayaw niyang makisali sa magkapatid. Pinagpatuloy na lamang niya ang pakikinig. Kuya, ano na naman bang ginagawa mo dito? Kanina si ate, ngayon naman ikaw? Buisit ka talaga no? Ano tong nalaman ko sa ate mo na binibenta mo tong bahay? Sino ka para gawin yun? Inambahan si Vibory ng kapatid nito kaya naman lumabas na si Tyrone at tumarang. Don't you dare hurt Vibory. Akong pakialam sa issue nyo pero hindi ako tatanga dito at manunood lang nasaktan mo yung kapatid mo. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Babae yung nais mong saktan. Walang emosyong sabi ni Tyrone bago napasulyap kay Vibory. Dalian mo nang mag-impake para makaalis na tayo. Utos niya sa kanyang sekretarya na agad naman itong sinunod. At sino ka naman ba ha? Sino ka para pakialaman ng pamilya namin? Mukha namang hindi pamilya turing mo sa kanya kaya wag mong lokohin yung sarili mo. Wala kang pakialam kung sino ko pero isa lang ang nasisiguro ko sa'yo. Matalim niyang tinitigan ng lalaki. Kapag sinaktan mo si Vibory, nasisiguro kung kakalat ang dugo mo sa kinatatayuan mo. Magiging surrogate niya si Vibory kaya hindi ito pwedeng masaktan o magkaroon ng damage. Nais niyang maging malusog ang anak niya. Tapang mo ah. Feeling mayaman porma mo boy ah. Ano, gusto mong masaktan din? Tinulak-tulak nito ang kanyang balikat. Kuya tama na. Pabayaan mo na ako sa desisyon ko. Wala na kayong magagawa pa. Hila ni Vibory ang isang maleta. Tapos na ako mag-impake Tyrone. Lumabas na tayo. Ngunit pahakbang na sana muli si Vibory nang hablutin ng kuya nito ang buhok niya. Agad na umigkas ang kamay ni Tyrone at sinuntok ang kapatid ni Vibory. Mauna ka na sa kotse. Hintayin mo na lamang ako doon. Ituturuan lang ako ng leksyon. Biling niya bago hinarap ang kuya ni Vibory na iniinda ang suntok niya. Buisit ka. Susugod pa sana ito nang unahan niya ito't pasadahan na naman ng malakas sa suntok. Natumba ito at namamalipit sa sakit. Bago tumalikod si Tyrone ay may salitang binitiwan pa siya sa lalaki. Tigilan mo na si Vibory. Kapag nakita pa kitang ginulo mo siya, nasisiguro kong lulutang ka na lang sa ilog na walang buhay. Pagbabanta niya bago lumabas na sa bahay at sumakay sa kotse. Kita niya ang panggigilid ng luha ni Vibory ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Tahimik lamang siyang nagmaneho at naging mabilis naman ang pagdating nila sa bahay niya dahil walang traffic. Bukas ko na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon magpahinga ka na muna Vibory. Hindi ka na papasok sa trabaho dahil ang trabaho mo lang ay sundin ang mga sasabihin ko at alagaan ng anak ko na dadalhin mo. Sa lalong madaling panahon, gagawin na ang procedure kaya kailangan mo maghanda. Bago rin ang lahat, magtatanong ulit ako bilang paninigurado sa desisyon mo dahil ayoko magsisika kung kailan nasa sinapupunan mo na ang bata. Ito ang mahabang paliwanag ni Tyrone na tinanguan lamang ni Vibory. Umakyat na ito sa hagdan patungo sa silid nito habang siya naman naupo muna sa couch dahil sa sumakit ang ulo niya sa naging encounter niya kanina sa kuya ni Vibory. Tahimik lang si Vibory na nakahiga sa kama habang nakatitig sa kisame. Naging wais nga ba siya sa desisyon niya o pagsisisihan niya lang din ito? Napabuntong hininga siya bago pilit na ipinikit ang kanyang mga mata upang makapagpahinga na. Sa ngayon, buo na ang desisyon ni Vibory. Ilang buwan lang naman ang kailangan niyang tiisin para makapagsimula na muli siya. Kinabukasan pagising niya, agad siyang nagayos ng kama bago nagsipilyo. Lumabas na siya sa silid dahil sa nakaramdam na siya ng gutom. Naamoy niya ang mabangong niluluto, nasa pinto pa lang siya ng kusina. Gising ka na pala, maupo ka na, patapos na ako sa niluluto ko. Utos ni Tyrone sa kanya kaya naman walang imik siyang naupo. Nais man niyang tumulong ay hinayaan niya na lamang dahil natandaan niya yung sinabi niya kay Tyrone na susunod siya sa lahat ng sasabihin nito. Mag-almusal ka na muna, after that mag-uusap na tayo about sa magiging kasunduan. Mahinahon itong sabi na tinanguan niya na lamang dahil wala naman siyang ibang maisip na may sasagot. Matapos nilang mag-almusal ay nasa sala silang dalawa ni Tyrone. Seryoso nitong nilapag ang isang malinis na papel sa table. May nakasulat din doon, hindi pa nga lang niya lubusang nababasa. Ngunit inaasahan na ni Vibory na tungkol sa kasunduan ng papel na nasa table.
Basahin mo bago ko ipaliwanag ang lahat. Sabihin mo rin kung may tanong ka o reklamo sa kasunduan na yan. Dinampot ni Vibory bago sinimulang basahin. Nalaman niyang matapos lamang niyang manganak, paalisin siya ni Tyrone ng bansa. Nais nitong sa ibang bansa na siya manirahan kasama yung extrang money na ibibigay nito bukod sa balanse na pera niya. Maganda ang alok nito na kahit sino, hindi tatanggi. Ang mga ayaw ko lang ay lumalabas ka ng walang paalam. Hindi ka rin maaaring makipagkita sa kahit na sinong lalaki dahil ayoko magkaproblema. Maaari kang magnobyo kapag nakapanganak ka na at kapag wala ka na dito sa Pinas. Oras na suwayin mo ko, palaging mababawasan ang pera mo. Nais kong maging malusog yung anak ko kaya kailangan mong maging careful sa health mo. Dahil ikaw ang magdadala ng 9 na buwan sa anak ko. Kailangan maging responsable ka. At panghuli, ayokong atrasado. Kapag naiturok na sa'yo, hindi ka na maaaring mag-quit. Hindi ka rin maaaring tumakas dahil ako ang may karapatan sa bata kaya kailangan mong pumirma dito. Inabot ni Tyrone ang pen sa kanya. Inabot naman ito ni Vibory at agad na pumirma. Matapos ang pagpirma niya, tinitigan siya ni Tyrone. Hindi ka rin maaaring magkagusto sa akin dahil masasaktan ka lang. Yun lang naman Vibory, sa ngayon manatili ka muna dito at hindi ka muna maaaring lumabas. Inaayos ko na yung schedule ng pagpunta mo sa doktor na pinagkakatiwalaan ko. Kahit anong gusto mo, susunod lang ako. Ito naman ang pangako ko eh. Makakaasa ka na gagawin ko yung part ko at magiging malusog ang baby. Ito na lamang ang isinagot ni Vibory. Lumipas pa ang mga araw at dumating na ang takdang araw para sa procedure. Kinakabahan si Vibory, ngunit lumalakas ang loob niya sa tuwing iisipin niyang magiging kahinat na ng mangyayari. Para rin naman ito sa pagsisimula niya ng panibagong buhay, kaya naman hindi niya maaaring sayangin ang ganitong pagkakataon para kumita ng malaking pera. Matapos ang pagturok ng similya ni Tyrone sa kanya, pinagpahinga muna siya ng 1 oras bago pinayuhang umuwi na upang mas maging komportable sa bahay ni Tyrone na makapagpahinga. Masakit pa ba? Kaya mo bang lumakad o gusto mong buhatin? Hindi niya na pinatapos si Tyrone. Nakakahiya naman kung magpapabuhat siya rito. Hindi na Tyrone, salamat na lang, kaya ko namang lumakad. Naging masakit lang talaga kanina kaya sinabi ko din kay doktora na naiyak ako sa sakit. Ayos na ako ngayon, mas masakit daranasin ko kapag nailabas ko na siya. Kasi nga, mahihirapan ako dahil barhin ako. Paliwanag niya rito. Tyrone, kung kailangan gawin ng payo ni doktora na may mangyari sa atin para naman hindi ako mahirapan sa panganganak, walang problema sa akin yun. Napaiwas pa si Vibory ng tingin. Ano ba tong sinasabi niya? Siya pa talagang nag-open kay Tyrone nito? Napabuntong hininga si Vibory. Talagang hayatang nahihibang na siya. Sa ngayon, wag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Wala ako sa mood para sa sinabi niyang yun kaya pasensya ka na. Makit ka na sa silid mo't magpahinga ka na. Ipupuntahan lamang ako Vibory. Paalam ni Tyrone na tinanguan lamang ni Vibory. Kulang na lang, sampalin o kutusan niya ang sarili dahil sa mga sinabi niya kay Tyrone. Hindi man lang siya nahiya. Oo, makapal naman na talaga mukha niya sa ginawa pa lang niya na pag-volunteer kay Tyrone bilang surrogate mother. Pero mas kumakapal mukha niya nang siya pa yung mag-open about sa sinabi ni doktora na mas makabubuti sa kanya kung magagalaw siya ni Tyrone. Wala siyang alam sa reason ni Tyrone kaya dapat naging mas maingat siya sa mga sinasabi niya. Baka naman kasi bakla ito kaya ayaw nitong mag-asawa o gumalaw ng babae. Tama, baka nga lalaki din ang... Natigilan si Vibory bago nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit nga ba hindi ko naisip yun? Ayaw niyang mag-asawa, ayaw mag-GF, at lalong ayaw makipagtalik sa babae kaya nagpaturok na lamang para magkaanak. Kaya naman pala ito wala sa mood kanina. Hindi dapat niya sinabi ang bagay na yun. Hihingi na lamang siya ng pasensya mamaya kapag nakabalik na ito. Siguro naman, malamig na yung ulo nito't nasa mood na kapag kinausap niya pagbalik. Sa ngayon, nahiga na muna si Vibory sa kama at napatitig sa kisame. Nay, tay, naalala niya ang kanyang mga magulang. Alam kong sa mga oras na to, pumapalahaw na kayo ng iyak dahil sa ginagawa ko sa buhay ko. Pero kasi, eto na lamang yung alam kong paraan para makabalik sa maayos kong buhay. Pasensya na talaga, nabigo ko kayo. Babawi po ako. Dadalaw ako kapag may oras na ako at kapag pinayagan ako ni Tyrone na lumabas. Napangiti si Vibory. Huwag na po kayong magalit kay ate at kuya. Tanggap ko nang ayaw nila sa akin. Ayaw nila ako sa pamilya natin. Ipinikit na ni Vibory ang kanyang mga mata upang matulog. Sa pagpapaalam ni Tyrone ay sa puntod ni Laika siya nagtungo.
Hindi na kasi niya ito nabisita nitong mga nakaraang araw dahil sa pagiging busy niya sa mga kung ano-anong bagay. Love, sensya na ngayon na lang ulit. Kapag ayos na yung surrogate mother at nakapag-adjust na ito sa bahay, araw-araw na akong dadalaw dito. Love, papalinis ko din pala yung puntod mo. Ayokong dinada mo na to eh. Napangiti si Tyrone habang nakatitig sa puntod ni Laika at kinakausap ito. Ilang taon na pero hindi naman nawala ang pagmamahal at respeto niya kay Laika. Nagpaalam siya dito at kinuwento ang lahat ng plano niya, kaya siya naghanap ng surrogate mother. Alam kong galit ka dahil sa ginagawa ko. Alam kong ayaw mo ng ganito, pero hindi ko pa talaga kaya, Laika. Wala akong ganang magmahal ulit. Sa tingin ko, wala na akong ibang babae na mamahalin kundi ikaw lang. Hindi ko rin alam kung paano ko kinakaya ngayon, pero isa yung pinapangako ko. Ipagpapatuloy ko yung buhay ko gaya ng hiniling mo. Pero hindi ko kaya ang hiniling mo na subukang magmahal muli. Hindi talaga, Laika. Si Candice, ayokong paasahin siya kaya naman hindi ko siya binibigyan ng motibo para magsawa na siya sa kakaintindi sa akin at kakahintay sa akin. Isang malamig na samyo ng hangin ang naramdaman niya. Tumayo si Tyrone at nagpaalam. I'm fine, Laika. Lagi akong kumakain sa tamang oras. Mauna na muna ako at kailangan kong ipagluto si Vibory na makakain. Simula ngayon, kailangan ko siyang alagaan, kaya sana wag kang mag-iisip ng kung ano-ano dyan ha. Ginagawa ko lang yun dahil nasa sinapupunan niya ang magiging anak ko. Ito ang paliwanag ni Tyrone na alam naman niyang hindi na naririnig pa ni Laika. Umuwi na si Tyrone at pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Vibory na nagluluto. Napataas ang kanyang kilay bago nagtanong. Nagugutom ka na ba? Sana tumawag ka na lang para nakauwi agad ako. Hindi ka dapat kumikilos dahil mukhang masama ang pakiramdam mo. Hindi na, ayos na ako, Tyrone. Gusto ko lang bumawi dahil sa naging asal ko kanina. Pasensya ka na sa bibig ko na dire-diretso na talaga kung minsan. Hindi ko sinasadyang ma-offend kita. Ito ang sagot ni Vibory sa kanya bago humarap na nakapagpakunot sa kanyang noo. Na-offend saan? Sa sinabi kong magsiping tayo. Pasensya ka na. Gets ko na lahat kanina lang. Napag-isipan ko kasing mabuti at minabuti ko naman na makapag-sorry agad. Wait, what do you mean na gets mo na? Napailing si Tyrone bago kumuha ng tubig sa ref. Nagsalin siya sa baso bago uminom, ngunit habang umiinom siya, sumagot naman si Vibory na kinabugan niya ng tubig. Gets ko ng bakla ka, that's why ayaw mong Nasamid pa si Tyrone. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Vibory at sa naisip nito about sa kanya at sa reason niya. Gusto niyang matawa, ngunit nagpigil lamang. Bakit? Mali ba ako? Gulat na tanong nito. Ang totoo, kabaliwan ang naisip mo, Vibory. Napaismik siya bago iniwan na muna ito sa kusina. Ayaw kasi niyang makita nito na tumawa siya. Pinagkamalan kang bakla? Pigil din ang tawa ng kanyang ina. Ma'am, ganun ba talaga mag-isip ang mga babae? Porkit ayaw mag-asawa o pumasok sa isang relasyon bakla na agad? Napailing pa si Tyrone sa tanong niya. Hindi naman kasi niya alam ang reason mo. Paniguradong kapag nalaman niya, mauunawaan niya talaga namang magigilty siya sa sinabi niya. You're not mad at her? Kasi nga alam mong kapit sa patalim ang ginawa niya. Alam ko naman na si Candice ang nais mo para sa akin. Nawakan ng kanyang ina ang kamay niya. I'm not. At hindi ako magagalit, anak. May rason ka at may rason din siya. Parehas lang naman kayong may rason, so why would I? At isa pa, desisyon mo to't wala naman ako magagawa. Kahit panais ko sana si Candice, hindi ko naman pwedeng pangunahan ang desisyon mo dahil alam kong mag-aaway lamang tayo. Sana lang, walang maging problema, anak. May papangako mo ba iyon sa amin ng daddy mo? Ito ang kahilingan ng kanyang ina. Agad na tumango si Tyrone. Sisikapin kong walang magiging problema, mami. Sa ngayon, hinihintay ko na lang na malaman kung sa loob ng ilang linggo ay may magiging resulta ba. Naipaliwanag ko na rin naman kay Candice at mukhang tanggap naman na niyang wala talaga siyang pag-asa. Kaya bilang kaibigan na lang daw ang magiging pag-aalala niya sa'yo. Sana naman iho, kahit yun lang wag mong ipagkait kay Candice. Alam kong si Laika pa rin ang nasa puso mo, but I'm praying na sana magbago pa yung pananaw mo sa tamang panahon. Tumango na lamang si Tyrone bago nagpaalam sa kanyang mami. Sumaglit lang siya after niyang mamili ng mga kailangan ni Vibory. Pag-uwi niya, nadatnan niya itong kumakain. Hinayaan niya lang ito ngunit tatayo na sana ito nang magsalita siya. Kumain ka lang, kaya ko na ito. Wika niya, kaya naman napatango na lamang ito. May mga binili ako na kailangan mo. Alam kong mahihiya kang magsabi, kaya nagkusa na ako. Sa iba mo pang kailangan, sana wag kang mahihiyang magsabi.
Kasi obligasyon kong i-provide ang mga kailangan mo. Sana unahin mo yung sa 4 na milyon. Kailangan ko kasing mabayaran ang utang na palaging humahabol sa akin. Nakakahiyaman, pero iyon ang mas kailangan ko, Tyrone. Pinapaayos ko na sa abogado ko, don't worry about it. Sa ngayon mag-relax ka lang at wala kang ibang gagawin. Hindi ka rin kikilos dito dahil every week magpapalaundry na lang ako. Sa pagluluto naman, pwedeng mag-order na lang at kung nandito naman ako na ang magiging chef. Ito ang mga bili ni Tyrone sa dalaga. Para sa isang bilyonaryo, napakabait mong tumrato sa tao. Alam mo, 2 buwan pa lang ako sa company ninyo pero kita ko yung pagiging mabuti mo sa iba. Hindi ikaw yung boss na palasigaw, kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip na gawin to. Alam ko kasing hindi mo ko lulukohin. Alam kong parehas tayong magbe-benefits sa kasunduan natin. Tinungan na lamang niya si Vibory bago hinayaan na itong magpatuloy kumain. Bumaba ka nga dyan. Nanlaki ang mata ni Vibory nang bigla na lamang siyang kargahin ni Tyrone pababa. May inaabot kasi siya ngunit hindi niya kayang maabot kung hindi siya gagamit ng upuan. Tyrone, may inaabot lang naman. Hindi na siya nito pinatapos. Pwede mo naman akong sabihan, nandito naman ako sa bahay. Sabado naman ngayon kaya nandito lang ako all day. Napakatigas ng ulo mo, Vibory. Napayuko si Vibory. Para ba siyang bata na pinagsasabihan ni Tyrone sa mga oras na to? Ilang araw pa lang lumilipas simula nang tumira siya kay Tyrone, napagalitan na agad siya. Sinabi pa naman niya sa kanyang sarili na hindi gagawa ng kung ano. Sorry na, kasi naman alam kong kahit nandito ka, busy ka sa iba mong ginagawa kaya naman nahihiya ako magpakisuyo sa'yo. Paliwanag ni Vibory na ay kinabuntong hininga ni Tyrone. Next time, makisuyo ka Vibory, sige na. Ano bang kukuhanin mo? Huwag na lang, pasensya na talaga. Nahihiya niyang iniwan si Tyrone. Agad siyang nagtungo sa kanyang silid. Iba ang silid nito at iba ang sa kanya. Wala rin namang motibo sa pagitan nila. Ngunit nasa isipan pa rin ni Vibory na maging handa dahil anumang oras, maaaring magbago ang isipan ni Tyrone. Lalaki ito kaya hindi siya maaaring makampante. Samantalang si Tyrone naman, naisipan na baka na-offend si Vibory sa sinabi niya kanina. Kaya naman ilang minuto lang matapos niyang makapag-isip, sinubukan niyang katukin si Vibory. Gising ka? Tanong niya matapos ang 3 katok. Oo, gising ako. May problema ba? Tanong ni Vibory bago binuksan nito ang pintuan at maayos naman ang ekspresyon nito. Are you mad? Dahil ba sa napagalitan kita? Diretsahan ang tanong ni Tyrone sa dalaga. Iniisip ko lang naman ng hindi na siya nito pinatapos. Hep? Oo na, alam ko nang sasabihin mo. Gets kong ayaw mo ko mapahamak kasi nga surrogate mother ako kaya dapat palagi ako maayos. Hindi lang rin naman dahil doon. Di naman masama yung ugali ko para gustuhin na masaktan ka. Nais ko lang na mag-iingat ka sa mga galaw mo. Ito ang pinaintindi ni Tyrone sa dalaga. Gusto mo bang mamasyal? Talaga? Sige, naboboring na rin talaga ako dito sa bahay mo. Inaya niya na itong lumabas. Tahimik itong sumakay sa kotse. Saan pala tayo gagala? Nakangiting tanong sa kanya ni Vibory. Gusto mo bang malaman ang rason ko? Pwede naman, para na rin maintindihan ko. Mahinaw na sagot ni Vibory na tinanguan lamang niya bago pinaandar ang kotse. Ilang minuto lang, nakarating na sila dahil hindi naman kalayuan ng cemetery kung saan nakalibing si Laika. May pagtataka ang ekspresyon ni Vibory habang nakatingin sa kanya, ngunit hinayaan na muna niya ito. Sumunod lang ito hanggang sa makarating sila sa puntod ni Laika. Kapapalinis ko lang dito. Ito ang una niyang nasabi. Meet Laika, my ex-fiancé. Laika, this is Vibory, surrogate mother na nahanap ko at sekretary ko sa company. Kinagagalak ko siyang makilala, Tyrone. Matamlay ang boses ni Vibory. Alam ko yung pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Nangyari na sa akin yan. 2 tao yung binawi sa akin. Naupo si Vibory sa kanyang tabi. Napakaganda niya. Namatay siya because of cancer. Ilang taon na rin. I'm sorry, hindi ko talaga alam. Ngayon gets ko na kung bakit mo ginagawa to. Hindi siya umimik at nakatitig lang sa puntod ni Laika. Masaya si Vibory na naging honest naman sa kanya si Tyrone. Ngayon ay nauunawaan niya na ang lahat kung bakit parang ang weird talaga nung una sa kanya na imbis mag-asawa, naghanap na lang ng surrogate mother si Tyrone. Bye Laika, hayaan mo't babantayan ko si Tyrone sa mga chicks na nais sumaligid sa kanya. I got you. Nakangiti siya bago tumalikod sa puntod ni Laika, ngunit may nakalimutan pa siyang sabihin. Sis, sana wag kang magselos sa akin. Pera lang yung habol ko dito.
Si Tyrone naman ay anak. Sana wag mo kumultuhin. Wala akong balak na palitan ka kasi hindi ko naman kayang gawin ang bagay na yun. Kitang-kita ko sa mata ni Tyrone na ikaw lang yung babaeng nais niyang makasama. Sana kahit paano, malinawan na si Tyrone. Sana hipuin mo yung puso niya na wala namang masama kung bubuksan niya muli ito. I'm sure yun din ang gusto mo. Tuluyan nang umalis si Vibory at nagtungo sa kotse. Nauna na si Tyrone at mukhang hinihintay siya. Anong ginawa mo doon at ang tagal mo? Parang may sinabi ka pa. Tanong pa ni Tyrone sa kanya na kinangiti niya bago sumagot. Nirerespeto ko si Laika, kaya naman nagpaalam na muna ako sa setup natin. Ayoko multuhin niya ako dahil sa selos. Takot ako sa multo, Tyrone. Nagpaalam din ako syempre at pinangako ko na kapag may lumandi o lumoko sa'yo, ako nang bahala. Ngunit kung ayaw mo naman talaga sa babaeng makikipag-flirt sa'yo at hindi ka talaga interesado, ako nang bahala. So you mean, ikaw na ang bahala kay Candice? Napakunot ang noo ni Vibory. Sino si Candice? Takang tanong niya. Wala. Tipid na sagot ni Tyrone bago nag-focus na sa pagmamaneho. Hindi niya na ito ginulo o kinausap pa dahil baka mawala lang ito sa focus. Pag-uwi nila, agad na umakyat si Tyrone sa silid nito habang siya naman nagpahinga muna sa couch. Sabi ni Tyrone, mag-order na lamang kaya naman hindi na siya nagabala pang magbolontaryo sa pagluluto. Maya-maya pa, bumaba na si Tyrone at sinabi nitong dumating na ang food nila. Gutom na siya kaya hindi maitago ni Vibory ang pagkatuwa niya. Pagkalagay naman sa table ng food, kumain na sila ni Tyrone ng sabay. Dahan-dahan mainit pa. Saway nito nang makitang napaso siya dahil sa pagmamadali sa pagsubo. Gutom na talaga ako. I know pero mainit pa. Natahimik na lamang siya at pinahupa muna ang init bago nagsimulang kumain. Matapos nilang kumain, nagpaalam si Tyrone na kung ayos lang ba na imbis na sa labas, dito na lang sa bahay nito mag-inom ang mga kaibigan nito. Bakit ka nagpapaalam sa akin ni bahay mo to? Bilang respeto sa iyo kasi may ingay sila. Walang emosyong sagot ni Tyrone. Ayos lang naman sa akin kesa naman umalis ka. Gabi na't wala akong kasama kaya mas ayos na dito na lang. At isa pa kung malalasing kayo nandito ka na. Ito ang paliwanag ni Vibory na tinanguan naman ni Tyrone. Habang nagiinuman ng mga barkada ni Tyrone sa sala, nasa silid lamang si Vibory. Wala naman siyang kakilala sa mga yun at isa pa, panigurado niyang pinag-uusapan lamang siya ng mga ito dahil sa pagiging kapit niya sa patalim. Isang linggo na rin siya sa bahay ni Tyrone at maayos naman ang pakikitungo nito. Kahit paano, hindi nito ipinamumukha sa kanya ang pagiging desperada niya. Sa magulang naman ni Tyrone, sinabi nitong walang problema sa mga ito dahil alam ng parents ni Tyrone ang desisyon nito. Ang inaalala niya lang ay si Candice. Nabanggit ni Tyrone na may gusto ito sa kanya. Since nangako naman siya kay Laika na babantayan niya si Tyrone, ay kailangan niya itong panindigan at kailangan din niyang panindigan na hindi siya mahuhulog sa dati niyang boss. Napabuntong hininga si Vibory bago nahiga na. Napatitig siya sa kisame at nagmuni-muni. Naisip lang din niya na kamusta na ang dalawa niyang sakim na kapatid. Kahit naman hindi sila ayos magkakapatid, nalulungkot pa rin si Vibory. Dahil kung kailan nawala ang mga magulang nila, tsaka naman sila hindi naging magkakasundo. Ganoon pa rin ang plano ni Vibory. Ibibenta pa rin niya ang bahay ng mga magulang nila. Hindi naman siya tinulungan ng atit kuya niya sa pagbabayad ng mga utang, kaya wala siyang obligasyon na magbigay sa mga ito. Natigilan sa pagmumuni-muni si Vibory nang may kumatok sa pinto, kaya agad siyang nagtungo sa pinto upang ito ay buksan. Bumungad sa kanya ang isa sa mga kainuman ng barkada ni Tyrone. Bakit? Ito agad ang naitanong niya. Si Tyrone kasi madami nang nainom. Uwi na din kami. Pasensya na sa abala, Vibory. Pasensya na rin kung maingay kami. Napakamot pa ito sa batok. Ikaw nang bahala sa kaibigan namin. Sana mas unawain mo pa siya. And if ever may magiging problema kayo, you can call me. Here's my number. Kapag masyado siyang makulit, tawagan mo na lang ako kahit anong oras. Pasensya na ulit. Wala naman sa akin yun. Maaabala ka lang. Sige na. Mag-iingat kayo at ako nang bahala kay Tyrone. Tumango naman ito at bumaba na. Sinundan na lamang niya ito. Nakita niya si Tyrone na nakahiga na sa couch. Hinayaan na muna niya ito at hinatid na muna sa labas sa mga kaibigan ni Tyrone. Matapos makaalis sa mga kaibigan ni Tyrone, napabuntong hininga si Vibory. Nakahinga na siya ng maluwag at hindi na siya maiilang. Isinarado niya na ang pinto bago pinuntahan si Tyrone. Tyrone, umakyat ka na sa silid mo. Halika na. Tulungan kita, kapit ka lang sa akin. Nasaan ba ako? Sino ka ba? Mukhang marami talaga itong nainom.
Ako si Vibory at nandito tayo sa bahay mo. Nakita mo ba si Laika? Napangiti si Vibory. Palagay ko lagi kanyang binabantayan. Pahinga ka na sa silid mo. Huwag ka na dito't lalamigin ka. Tumango ito't tumayo. Ngunit muntik na itong matumba. Buti na lang, agad niya itong naalalayan. Tinulungan niya itong makahiga sa kama. Ngunit nang paalis na sana siya, bigla na lamang siya nitong hinapit sa bewang. Kapag nagpatuloy ka sa mga ginagawa mo sa akin, baka mahulog ako. Nanlaki ang mata ni Vibory. Tyrone, lasing ka lang. Pahinga ka na. Nautal pa siya dahil sa kaba. Ngunit hindi siya binitiwan ni Tyrone. Sinunggaban siya nito ng halik na nakapagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Vibory. Masakit ang ulo ni Tyrone kinabukasan. Wala siyang masyadong maalala sa mga nangyari. Ngunit nagising siyang katabi niya sa kama si Vibory at kapwa sila walang saplot. Hindi makapaniwala si Tyrone na may nangyari sa kanila ni Vibory. Nakita niya rin ang bahid ng dugo sa kama. Kaya naman napagtanto niyang tunay na siya ang nakauna sa dalaga. Nagising ito't napamulat. Agad siya nitong tinignan. Nanlaki din ang mata nito at hindi makapaniwala nang makitang gising na siya. We did it. Ito na lamang ang nasambit ni Vibory bago nanlulumong napatingin sa kawalan. Sa tingin ko naman, mas makakabuti na ito dahil hindi ako mahihirapan sa panganganak. Sa tono nito, alam niyang kinukumbinsi lang din ni Vibory na paniwalaan ang sarili nito na walang big deal sa nangyari sa kanila. Narelated pa rin ito sa pagiging surrogate mother niya at upang hindi siya mahirapan, si Tyrone ay ganoon din ang iniisip. Walang ibang reason ang nangyaring ito sa kanila. Magbihis ka na. Utos na lamang niya kay Vibory bago umalis na sa kama at nagsimulang isuot ang kanya mga saplot. Nakarinig sila ng doorbell kaya naman agad na nagmadali si Vibory. Ako na magbubukas. Voluntaryo ni Tyrone bago bumaba na at nauna kay Vibory. Mas lalo lang kasing awkward kung mananatili siya sa silid at hihintayin na makapagbihis si Vibory. Candice? Yes, why? Mukha namang gulat na gulat ka. Bumisita lang naman ako eh. At sino pang gusto mong kamustahin kayo ng surrogate na napili mo? Nasabi na sa akin ni tita lahat, so no worries. Sana nag-abiso ka muna. Napailing na lamang si Tyrone bago hinayaang pumasok na si Candice. Kailangan pa ba? Parang wala naman tayong pinagsamahan yan kung sasabihin ko pa sa'yo at magpapaalam pa ako. At saka ano bang kinatatakot mo dyan? Wala naman akong balak guluhin ka. Tanggap kong wala talaga akong pag-asa kaya tumigil ka na sa mga sinasabi mo dyan. Natawa pa si Candice. Hinayaan na lamang niya ito at nagtungo na sa kusina upang magluto ng breakfast nila ni Vibory. Ako naman maglilibot na muna dito sa... Natigilan si Candice kaya napasulyap siya dito. Nakita niyang nakatingin pala ito kay Vibory na kapapasok lang sa kusina. Totoo ngang sekretarya mo yung napili mo, Tyrone. Magandang umaga. Ito ang bati ni Vibory. Ako na dyan, Tyrone. Asikasuhin mo na yung bisita mo. Ako na dito, maupo ka na dyan. Ikaw din, Candice. Maupo ka at mag-almusal na dito. Gusto ko sana sa labas mag-breakfast. Busy ka ba? Wala naman ako ibang pupuntahan pero kasi walang kasama si... Ayos lang naman na wala akong kasama sa umaga pero hindi mo ba dadalawin si Laika? Kakadalaw ko lang kasama ka. Next week ulit pupuntahan ko siya. Gusto ko sanang dalawin siya mamaya. Pwede ba? Pwede naman. Sa aura pa lang ni Candice, halatang ayaw nito sa kanya. Naging pangaasar lang din ni Vibory ang pagdalaw kay Laika upang malaman ni Candice na dapat itong mag-set ng boundaries. At isa pang dahilan kung bakit nais dumalaw ni Vibory kay Laika upang humingi ng tawad sa nangyari sa kanila ni Tyrone. Aalis talaga kayo? Susundin mo talaga ang babaeng yun? Kakarating ko lang, Tyrone. Naiirita si Candice habang nagrereklamo sa kanya. Wala rin naman kaming gagawin kaya naman naisipan kong bumisita na lang kami sa puntod ni Laika. Sumisip-sip lang sa'yo ang babaeng yun eh. Hindi mo ba nahalata? Masyadong intrimitida ang babaeng yun. Naiirita ako. Sa susunod na lang tayo lumabas, Candice. I-treat kita kapag hindi na ako busy sa ibang mga bagay. Salamat sa pagdalaw. Inarapan na lamang siya nito bago tumalikod. Napailing na lamang si Tyrone, ngunit hinayaan naman niya si Candice dahil kilala naman na niya ang pag-uugali nito na masyadong mainisin. Samantalang si Vibory naman ay nasa labas at nagdidilig ng halaman. Hinayaan mo na kasi niyang mag-usap si Candice at Tyrone. Awkward din kasi sila ni Tyrone sa ngayon kaya ayaw niyang masyado makipag-usap dito. Kaya naman itinutuon na lamang niya sa ibang bagay ang atensyon niya. May masabi lang na may pinagkakaabalahan siya. Happy ka na? Bida-bida kang buwisit ka. Dahil sa pagpupush mo sa kanya kay Laika, yun na naman tuloy ang hatupagin niya instead na lumabas kami.
Napasulyap siya kay Candice na hinintuan talaga siya masabihan lang ng kung ano-ano. Wala naman siyang ibang intensyon kundi mag-sorry kay Laika at syempre, ilayo si Tyrone sa taong alam naman niyang hindi tipo ni Tyrone. Masasaktan lang din si Candice kapag nagpatuloy ito. Kung yan ang iniisip mo tungkol sa akin, wala na akong magagawa pa. Ito na lamang ang isinagot niya imbis na makipagtalo. Ano bang gusto mong isipin ko? Totoo naman na mukha kang pera. Inirapan siya nito at tinalikuran, ngunit mukhang may nakalimutan pa ito. Gusto ko si Tyrone matagal na. Dapat alam mo kung ano lang yung role mo sa kanya. Itigil mo yung pagiging filingera mo. At pwede bang huwag kang masyadong close kay Tyrone? Naalibad ba rin ako? Wala akong planong sumuko sa kanya. Lalo't alam ko sa sarili ko na sa huli, ako rin naman na makakasama ni Tyrone at aalagaan namin ang magiging anak niya. Kaya mag-isip kang mabuti sa mga kinikilos mo. Kasi unang-una, ikaw lang magdadala at mag-iiri ng magiging anak ni Tyrone. Surrogate mother ka lang. Mariing wika nito bago tuluyang lumabas. Totoo naman ang sinabi ni Candice, kaya wala siyang naging pagtutol at isa pa, wala siyang balak na makipag-away lalo't si Candice kilala na ng pamilya ni Tyrone. Akala ko ba dadalaw tayo kay Laika? Bakit nandyan ka pa? Napasulyap siya kay Tyrone, nakasusulpot lang. Diniligan ko lang yung mga halaman, sayang kung malalanta lang. Hindi niya ito matitigan ng diretso sa mata dahil awkward pa din ang feeling niya. Sige, magpapalit na. Hindi siya nakatapos sa sasabihin niya nang hawakan ni Tyrone ang kanyang braso. May sinabi ba akong iba kagabi? Ilang segundo muna siyang hindi nakapagsalita bago sumagot. Wala naman, basta lasing na lasing ka. Pagsisinungaling ni Vibory, hindi niya na sinabi ang sinabi ni Tyrone na maaari na itong mahulog sa kanya. Hindi niya ito pinaniniwalaan lalo't lasing ang nagsabi nito. 2 linggo pa ang lumipas, paiba-iba ang sitwasyon ni Vibory sa bahay ni Tyrone. Nitong nakaraang linggo na pagdalaw nila kay Laika, humingi na siya ng tawad sa maaari pang mangyari sa kanila ni Tyrone. Inamin rin naman ni Vibory na hindi mahirap magustuhan ang gaya ni Tyrone, ngunit sa tingin niya, wala naman talaga itong balak na pumasok sa commitment. Nakikinata niyang hindi talaga ito interesado sa kahit na kanino. Kahit nga kay Candice, wala naman itong pinapakitang motibo. Ngunit hindi mawala sa isipan ni Vibory ang sinabi ni Tyrone sa kanya ng lasing ito at may mangyari sa kanila. Hindi dapat siya nag-a-assume dahil bukod sa hindi siya asyumera ay ayaw niyang mapahiya at maiwan sa ere, lalo pa nga't alam ng lahat na pera lang yung dahilan ng ginagawa niya. Ngunit hindi niya maiwasang magdalawang isip sa ngayon. Sa loob kasi ng mga lumipas na araw, mas naging caring si Tyrone sa kanya kahit pa wala pa namang resulta na buntis na siya. Tila ba may motibo na siyang nararamdaman na ayaw na niyang pausbungin dahil alam na alam ni Vibory kung saan ang punta nito. Isa siyang surrogate mother, tulad ng sinabi ni Candice. Wala siyang karapatan dahil bayad siya sa mga ginagawa niya. Kailangan niyang itama ang asal niya na pinipilit naman niyang gawin. Hindi niya pinapansin ang mga smooth na galawan ni Tyrone, ngunit nadadaig talaga siya minsan. Kanina pa malalim ang iniisip mo. May problema ba? Napasulyap siya kay Tyrone bago pinilit ngumiti. Wala. Ano naman magiging problema ko? Palusot niya na lamang. Ngayong araw ay hindi na naman pumasok si Tyrone. Huling pagbisita na rin nila kay Laika ay noong humingi siya ng tawad. Ngunit simula nun, hindi na sila nakadalaw. Palagay nga ni Vibory, madamo na naman ang puntod nito. Wala ka bang gagawin? Gusto mo bang dumalaw kay Laika? Si Vibory na ang nag-open dahil hindi niya na matiis. Hindi siya sanay na hindi binabanggit o dinadalaw ni Tyrone ng mahal nitong si Laika. Pupunta tayo kay Mom and Dad today. Magbihis ka na. Imbis na sumagot, inutusan lamang siya nito. Siguro nga, ayaw na muna nitong pag-usapan si Laika. Baka naman nag-move on na ito. Napailing na lamang si Vibory bago nagtungo na sa silid niya at naghanap ng maayos na maisusuot. Kilala niya na ang ina ni Tyrone, ngunit ito ang unang beses na makikita niya ito sa personal. Agad silang umalis ni Tyrone matapos lang niyang nagbihis. Sinabi nitong doon na sila manananghalian. Ayaw masyadong magsalita ni Vibory dahil maraming naglalaro sa isipan niya. Kaya naman matipid lamang ang nagiging sagot niya kay Tyrone sa tuwing magtatanong ito. Mabuti naman nakarating na kayo. Pinalinis ko pa yung mansyon dahil alam kong darating nga kayo. Malambing ang boses ng ina ni Tyrone at napasulyap agad dito sa kanya. Kamusta naman ang pananatili mo sa bahay ni Tyrone? Tinatrato ka ba niya ng tama, iha? Ayos naman po, mama. Ibinilin kong dapat maging maayos ang trato niya sa'yo kahit pa surrogate mother ka.
Hindi naman kami tutol sa desisyon ni Tyrone at bawat tao may rason kaya naiintindihan ka namin, Iha. Huwag kang mahiya, hindi ka namin huhusgahan. Naging panatag ang loob ni Vibory at agad na napangiti. Salamat po, ma'am. Ito na lamang ang nasabi niya at inaniyaan na sila nitong maupo na muna sa sala dahil maaga pa naman para mag-lunch. Napakalambing pala ng boses ng mami mo. Bulong ni Vibory kay Tyrone. Hindi lang kasi niya maiwasang purihin. Ganun lang siya kahit nagagalit, mukha pa rin kalmado. Halata nga na hindi siya matari at bungangera. Napakaswerte mo naman sa parents mo, mukhang perfect kayo. Hindi maiwasang mainggit ni Vibory. Wala kasi siyang ganitong setup ng pamilya. Ngunit kahit papanay ang awayan ng kanyang ama't ina, mahal na mahal pa rin siya ng mga ito. Naiinggit lang din siya dahil si Tyrone ay may mga kapatid na matatakbuhan habang siya, hindi pa lumalapit ay itinataboy na. Maswerte ka din naman kasi kahit pa hindi perpekto ang pamilya na meron ka, binigyan ka naman ng matatag na kalooban. Nakaka-proud yun. Napasulyap sa kanya si Tyrone. Sana una pa lang ganyan ako katatag. Baka hindi ako nahihirapan ngayon. Pero mas masaya pa rin na may dumadamay sa'yo. Naging matatag lang naman ako dahil kailangan. No choice ako. Kapag nagmukmuk at nag-inarte ako sa buhay, mapapariwara ang buhay ko at baka mamatay ako sa gutom, kaya lunok dignidad ako. Hindi kumibo si Tyrone sa sagot niya, kaya minabuti ni Vibory na manahimik na lang din. Pero hanga ako sa determinasyon mo. Wala naman kaming karapatan na husgahan ka kasi wala kaming ambag sa buhay mo o sa mga pinagdadaanan mo. Wala akong pakialam sa reason mo, basta hanga ako sa'yo. Nakatitig lamang si Vibory kay Tyrone. Hindi niya magawang alisin ang mata niya sa mata nito. Rinig na rinig din niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Gusto na ba niya si Tyrone? In love na nga ba siya sa boss niya? Napansin na lamang ni Vibory na palapit ng palapit si Tyrone sa mukha niya. Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang maisip, kaya naman ang pinakauna niyang ginawa ay pumikit. Bahala na si Batman kung anong magiging ganap. Ngunit napamulat siya nang maramdaman niyang may humawi sa buhok niya upang ilagay ito sa gilid ng tenga niya. Matapos itong gawin ni Tyrone, wala itong ibang sinabi kundi tumayo na ito at siya'y iniwan. Napansin niyang tila ba may regret ito sa ginawa nito. Dumiretso sa kusina si Tyrone. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang niyang ginawa yun. Nitong nakaraan pa siya ganito kumilos. Ang weird ng pakiramdam na ito para sa kanya. Nawawala siya sa dapat na goal niya. Napabuntong hininga si Tyrone. Is there something wrong? Bigla na lamang sumulpot ang kanyang mami. Yeah, I think may mali, ma'am. May mali sa nararamdaman ko. Ewan ko, bigla na lang ako nagiging weird. Because of her? Si Vibory? Yap, akala ko nga si Candice eh. Mukha namang mabait si Vibory. And I like her aura. Isang tingin ko pa lang sa tao, may ideya na agad ako sa kung ano siya. She's nice pero still, ayoko mawala sa goal ko, mama. Magsasorry na lang ako kay Laika kasi hindi ko na siya nadadalaw. Ayoko kasing puntahan siya na magulo pa yung isip ko. Anak, kung ano man yan, huwag mong pigilan. Alam mong suportado ka namin sa kahit na ano. Huwag lang sa sitwasyon na ginagago mo na yung buhay mo. Gusto mong surrogate mother? Sige, susuportahan ka namin. Kaya sana huwag mong ikulong yung sarili mo. Ako yung unang magiging masaya kapag umibig ka ulit. Hindi kumibo si Tyrone sa mga sinabi ng kanyang mami. Rinig lahat ni Vibory ang naging usapan ni Tyrone at ng ina nito. Nasaktan siya dahil sa mga sinabi ni Tyrone, kaya nga dapat pinigilan niya na ang namumuong pag-asa at pag-ibig niya para kay Tyrone. Kasi sa huli, kailangan pa rin niyang ibigay ang bata at magsimula ng panibagong buhay. Hindi dapat hinayaan ni Vibory na maging komportable siya sa kung anong buhay ang mayroon siya ngayon. Nagpahid ng luha si Vibory at hindi na nagpahalata pa. Naging maayos naman ang pagdalaw nila at kahit pa nakauwi na, hindi pa rin kumikibo si Vibory. Wala siya sa mood at nag-iisip din siya kung ano ba ang dapat maging desisyon niya. Dapat bang mag-stay siya to pa rin ang usapan nila ni Tyrone o kalimutan na lamang ang lahat kasi habang tumatagal siya, lalo lamang lumalalim ang nararamdaman niya at lalo lamang siyang nahihirapan. Totoo ngang hindi mapapalitan ng kahit na sino si Laika sa puso ni Tyrone. Kung si Candice ay hindi nagawa na makapasok sa puso ni Tyrone, ano pa siya na surrogate mother lang naman? Are you okay? Sama bang pakiramdam mo? Mahinahong tanong sa kanya ni Tyrone. Bahagya siyang umiti. Kinuha niya ang kamay ni Tyrone bago nagsalita. Ayos lang ako at gusto ko lang sabihin na naiintindihan kita, Tyrone. Pagpatuloy mo lang kung anong nais mo. Suportado kita. Napakunot ang noo ni Tyrone sa kanyang sinabi.
Papahinga lang ako, napagod kasi ako eh. Huwag mo na akong abalahin muna, pakiusap. Hiling ni Vibory. Ikaw magpahinga ka na din. Tsaka Tyrone, baka naman napapabayaan mo na yung negosyo ninyo. Ayos lang naman ako dito sa bahay kahit mag-isa lang ako dito. Kakaiba yung kinikilos mo ngayon, Vibory. Sigurado ka lang bang ayos ka? Oo naman. Tumalikod na siya at nagtungo sa hagdan. Hindi niya nanilingon pa si Tyrone dahil dire-diretso na siya sa silid niya. Paghiga ni Vibory, muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi nga yata talaga siya kamahal-mahal. Tadhana na nga yata niyang magdusa siya ng habang buhay. Pagak siyang natawa. Naalala lang kasi niya na sinabi ni Tyrone na nahuhulog na ito sa kanya pero tama siya na wag magtiwala dito dahil lasing ito. Ngunit eto't umiiyak siya dahil nasasaktan. Tanga kasi siya't paniwalain. Pinakita lang ni Tyrone na sweet ito't caring sa kanya. Nahulog na siya. Bobo ka talaga. Kakaiyak ni Vibory ay nakatulog siya. Kinaumagahan nang magising siya, agad siyang nagtungo sa kusina dahil nakaramdam siya ng gutom. Nadat na naman niya si Tyrone na nagluluto. Hindi pa rin siya kumibo at dumiretso sa pagkuha ng plato. Ngunit nang maamoy niya ang niluluto ni Tyrone, tila ba bumaliktad ang kanyang sikmura. Agad siyang napatakbo sa lababo't dumuwal. Hey, what's wrong? Ayos lang ako. Natigilan siya nang maalala na hindi pa nga pala siya dinadatnan. Delay ako, 2 linggo na. Kinakabahan si Vibory. Let's go to... Hindi na, magpipiti na lang ako. Mariing napapikit si Vibory dahil nakaramdam siya ng hilo. Ngunit hindi niya nakaya ang hilo kaya balak sana niyang maupo nang bigla na lamang siyang bumagsak at nawalan ng malay. Congratulations, Mr. Fuentabella. Nagdadalang tao na si Vibory. Nagising si Vibory dahil sa boses na narinig niya mula sa doktor na nagturok din sa kanya ng sperm ni Tyrone. Tila ba nabingi si Vibory sa sinabi nito? Hindi siya makapaniwala na ngayon, buntis na nga siya. Natupad na ang hinihintay ni Tyrone. Palapit na ng palapit ang lahat. Ilang buwan na lamang ang bibilangin niya at makakapagsimula na muli siya ng panibago niyang buhay. Ngunit nag-iba na kasi ang nais ni Vibory dahil sa pagkahulog niya kay Tyrone, wala na siya sa goal niya na makapagsimula muli. Mahal niya si Tyrone, ngunit mas mahal niya ang magiging anak nila. May mga naging realization si Vibory na kahit anong hirap ng buhay, hindi pa rin nararapat ang ginawa niya. Lalo na't walang kaalam-alam ang sanggol na dinadala niya sa mga problemang kinakaharap niya. Paano na lamang kapag ibinigay niya ito kay Tyrone? Hahanapin ba siya nito? Ano nga ba yung una nitong masasambit? Hindi mapigilang maiyak ni Vibory. Mas masakit pala ang desisyong ito kaysa sa problemang kinakaharap niya dahil sa utang. Parang ayaw na ni Vibory. Ayaw na niyang maging surrogate lang. Gusto niya, siya na mismo ang mag-aalaga at magpapalaki sa anak niya. Buntis ka na, Vibory. Napakasaya ko. Lihim na nasasaktan si Vibory, ngunit itinatago niya lang. Masaalagaan pa kita. Akmang hahagkan siya nito nang iwasan niya ito. Ang bibilang Tyrone. Masakit man ay kailangan niyang tanggapin. Hindi naman kasi porket nahulog siya kay Tyrone, maaaring magbago ang lahat. Hindi nangyayari ang bagay na iyon sa totoong buhay. Gusto lang ni Tyrone na may magiging rebound at kahit papaano, nalilimutan ng sakit na idinulot ni Laika. Ngunit wala itong balak na gustuhin siya pabalik. Kaya lang naman siya nito inahalagaan dahil sa baby na hinihintay nito at hindi dahil sa gusto nito. Nakauwi na din sila sa bahay matapos makumpirmang buntis nga siya. Pansin kong tahimik ka kahapon pa. Hindi ka ba masaya na may baby na sa tummy mo? Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang Vibory, gagawin ko o bibilhin ko. Kahit anong yaman mo, may isang bagay kang hindi makukuha. Inayang totoong kasiyahan. Walang emosyong sagot ni Vibory bago nilampasan si Tyrone na hindi na kumibo pa. Napaupo na lamang si Tyrone sa couch. Hindi siya manhid para hindi maramdaman na hindi masaya si Vibory. Sa tingin ni Tyrone, narinig ni Vibory ang naging usapan nila ng kanyang mami. Ayaw lang naman niyang mas masaktan ito kapag sinabi niyang maayos na siya at kaya na muli niyang magmahal kahit hindi pa naman talaga. Sa ngayon, nasisiyahan na siya na nasa tabi niya si Vibory. Ayaw sana niyang biglain muna ang lahat. Nais niyang i-enjoy muna yung improvement niya na natatanggap niya nang hindi na babalik si Laika. That's why kailangan niyang maging better person para kung sakaling darating siya sa punto na papasok ulit siya sa isang commitment, ay wala na siyang daladala sa puso niya. Ayaw niyang umalis si Vibory at masaya siyang kasama niya ito. Nandito pa lang siya sa puntong ito at sana wag isipin ni Vibory na wala lang ang dalaga sa kanya na palaging ang baby lang ang kanyang nais.
Hindi pa rin siya kinakausap ni Vibory ngunit nakikitaan niya na ito ng sintomas ng pagbubuntis. Madalas itong may nais kainin at hanap ng hanap sa ref, ngunit ayaw naman itong nagsasabi sa kanya. Kahit kausapin niya ito, tipid itong sumagot at palaging sinasabi na wala ito sa mood o kaya'y nakikiusap ito na wag na lamang itong kausapin. Ayaw mo pa rin ba akong kausapin? Nakita niya itong nagtitimpla ng gatas. Pagpasensyahan mo na ako lately, wala lang ako sa tamang pag-iisip. Bakit ko nga ba ginagawa sa'yo yun? Natawa si Vibory. Pasensya ka na, hindi na mauulit Tyrone. Nga pala, kung kinakatakot mong sisira ako sa usapan, hindi yun mangyayari. Aalagaan ko yung anak mo hanggang sa makaraos ako mga anak. Tapos, aalis na ako after that. Vibory, ayokong umalis ka. Napakunot ang noo nito sa kanyang sinabi. Gino-joke mo na naman ba ako? Magaling ka talaga sa ganyan, no? Pagak itong tumawa. Gets ko lahat. Bored ka lang naman sa buhay, kaya na-enjoy mong may kasiping sa gabi. Enjoy mo nang dito ako tapos ilang buwan lang ay may anak ka na. Gets na gets ko na iba yung gusto mo sa gusto ko. Tanga kasi ako eh. Humina ang boses ng dalaga. Sige ha, akyat na muna ako. Mali ka, Vibory. Masaya akong kasama ka. Gumagaan yung pakiramdam ko't nakakalimutan ko si Laika. Pero kasi hindi pa ako sigurado. Ayoko masaktan ka lang. Nagawa mo na Tyrone at ginagawa mo na. Wala ka namang obligasyon sa feelings ko. Don't worry, ako dapat sisihin sa sarili kong pag-a-assume. Naiiling na nilampasan siya nito. Napabuntong hininga na lamang si Tyrone. Natutop ni Vibory ang kanyang bibig. Paano ba niya nagagawang ipakita na okay pa siya kahit hindi naman na talaga? Siguro, napakabuti mong babae kaya hindi kanya makalimutan. Ito ang naitanong ni Vibory habang nakatitig sa kisame. Naunawaan ko naman si Tyrone, don't worry. Hindi ako galit at tulad ng sinabi ko. Ako lang dapat ang sisihin sa nararamdaman ko. Wala naman kasi ito sa usapan. Maging feelings niya, ginugulo ko. Kinakausap ni Vibory ang kanyang sarili. Kahit na sa ganitong paraan man lang, mailabas niya ang bigat na dinadala niya. Anak, pasensya na ganito ko lagi. Asyumera kasi ang mami mo eh. Pagak siyang tumawa. Tulad ng ginagawa niya nung nakaraan, nahiga na lamang siya't natulog. Bandang hapon, nagising siya. Narinig kasi niya na may bisita si Tyrone kaya naman sinubukan niyang silipin kung sino ang mga ito. Nakita niya ang mga kaibigan ni Tyrone. Pabalik na sana siya sa kwarto nang may marinig siya. Kaya naman minabuti niyang mag-stay muna kahit sandali lang. Buntis na pala surrogate mother mo? Sa tanong pa lang na ito, nasaktan na si Vibory. May pangalan siya. Saway ng isang kaibigan ni Tyrone. Sorry bro. Ayos lang naman na tawagin siya na ganoon dahil hindi ka naman interesado sa kanya no? I mean, surrogate mother naman talaga siya. Kamusta naman ang pagbubuntis? Maselan ba? Tawagin mo na lang siyang Vibory. Ito ang sinabi ni Tyrone. Ayoko ding pag-usapan ng tungkol sa amin. Pumunta ba kayo para pagchismisan lang ako? Actually bro, pumunta kami kasi namimiss ka na namin tsaka babatiin ka namin. Si Candice pala pinababati ka rin. Alam mo okay naman si Candice eh. Gustong-gusto ngang maging mami sa magiging baby mo. Hindi na kaya ni Vibory ang sakit, ngunit mas hindi niya kaya na maging mami si Candice ng anak niya. Hindi siya papayag. Walang dinalang gamit si Vibory dahil ayaw niyang dalhin ang mga gamit na si Tyrone nang bumili. Sa ngayon, sobrang sama talaga ng loob niya. Wala na siyang balak na magsumiksik kay Tyrone. Ayaw rin niyang ipagkatiwala ang anak niya, lalo't alam niyang umaaligid si Candice at nakabantay sa lakay. Ngunit sa pagkakataon na to, sa desisyon niyang umalis, isang tao lamang ang naiisip niyang hinga ng tulong. Iha? Napahagulgol na si Vibory at hindi na makapagsalita pa. Niyakap naman siya ng ina ni Tyrone nang may pag-aalala. Pinakalma muna siya nito at pinainom ng tubig bago hinayaang magpaliwanag sa mga nangyayari. Bakit ikaw lang nandito at bakit umiiyak ka? What happened? Tita, wala na po kung ibang alam na maaaring makaintindi sa akin kundi ikaw lang po. At isa pa, apo ninyo yung dinadala ko kaya ayokong baliwalain po kayo. Gusto ko pong humingi ng tulong. Nais ko pong lumayo kay Tyrone. Ayoko po muna siyang makita dahil sobrang pinapasama niya ang loob ko. Nasasaktan lang po ako kapag nasa iisang bubong kami. Ibabalik ko po yung 4 na milyon na binayad niya sa mga utang namin. Ibabalik ko po. After kong makapanganak, magtatrabaho ko at babayaran ko ng paunti-unti. Ayoko pong ibigay ang bata, lalo't alam kong si Candice ay gustong-gusto si Tyrone. Ayoko pong ibang tao yung mag-aalaga sa anak ko. Sana po,
maintindihan ninyo ko bilang isa rin po kayong ina. Kahit magalit po kayo sa akin, nauunawaan ko naman po yun. Huwag lang ilayo sa akin ang anak ko. Nauunawaan kita, Iha. Ngunit hindi ba't ikaw ang nagdesisyon sa bagay na ito? Kasi akala ko po kaya kong hindi umibig sa anak nyo. Ngunit mahal ko po si Tyrone at mahal ko po yung anak namin. Si Tyrone din po yung nakauna sa akin dahilan para mas mahulog pa ako sa kanya. Napakabuti niyang tao pero sa tingin ko, hindi pa niya kayang mag-focus sa bata kung hindi niya pa magawang malaman kung ano ba talaga ang gusto niya. Sinabi niyang masaya siya na kasama ko at ayaw niya ako umalis. Pero hindi naman niya masabi kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Sa tingin ko po, mas makakabuting umalis na lang muna kami. Iha, nakikinita kung mahalaga ka na sa anak ko. Hindi lang niya magawa't masabi ngayon. Ngunit kung ito talaga yung nais mo, makakaasa kang tutulungan kita. Hindi ko kayo maaaring pabayaan lalo na sa kondisyon mo. Sana malinawan kayong parehas, Iha. Mas magiging masaya kami kung kayo nga ay magiging isang buo at masayang pamilya. Kapag po nalaman kong wala talagang pag-asa na maging buo kami at patuloy lang magiging ganoon si Tyrone, desidido na po ako magpakalayo-layo. Babayaran ko po yung 4 na milyon, tita. Sorry po kung ganito ako kagulo pero sana maunawaan po ninyo na walang inang nais mawalay sa kanyang anak. Mali ako sa desisyon ko kaya nais ko pong itama. Iyakap na lamang siya ng ina ni Tyrone. Inalughog na ni Tyrone ang buong bahay ngunit wala si Vibory. Balak sana niya itong yayaing mag-dinner sa labas dahil nais niya makabawi sa pagiging stress nito. Hindi naman kasi nagtagal ang mga kaibigan niya sa bahay. Pinaliwanag rin niya sa mga ito na ayaw niyang tatawagin si Vibory bilang surrogate mother lang dahil si Vibory ay mahalaga sa kanya at never magiging mami si Candice ng anak nila dahil alam naman niyang si Vibory lang ang maaaring maging ina sa bata. Hindi man niya matukoy ang mga nararamdaman niya. Nirerespeto niya si Vibory bilang ito ang ina ng bata. Ayaw rin niyang mawala si Vibory, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon dahil mukhang nagdesisyon na itong umalis. Agad niyang tinawagan ng kanyang ina kung nagpunta ba si Vibory sa parents niya, ngunit wala din itong alam. Maging ang mga ito'y nagulat sa sinabi niyang wala si Vibory. Buisit! Gustong gusto niyang magwala. Ngunit kung iyon lamang ang gagawin niya, masasayang lamang ang oras na maaari niyang ipanghanap kay Vibory. Tinignan niya ang CCTV at nakumpirma nga niyang umalis ito. Napasabunot si Tyrone sa buhok niya dahil sa sobrang inis. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Not now, Vibory. Nangihina si Tyrone dahil sa kaba na baka napahamak si Vibory dahil wala naman itong pera na maaaring magamit. Pagdating niya sa bahay ng kanyang magulang ay agad niyang kinausap ang kanyang ina upang ipaalam na buntis si Vibory. Ma'am, she's pregnant. Bakit naman bigla na lang siyang umalis? Hindi naman pwedeng maging ganito. So what's your plan? Kapag ba pinahanap mo siya, anong mangyayari? Babalik sa dati? Still, surrogate mother pa rin siya at bata lang ang nais mo? O may iba ka ng plano? Tell me anak, nais kong malaman ang plano mo. Ano si Laika sa'yo at ano na si Vibory sa'yo? Ma'am, minahal ko si Laika. Mahal ko siya and you know that. Si Vibory masaya ako nakakasama siya. Magaan na pakiramdam ko at ayokong umalis siya. Hindi ko siya pinapaalis. Gusto ko lang maunawaan niya na ayokong biglaan ng lahat. Ayokong sabihin ng nararamdaman ko na hindi ko pa naman matukoy. Hindi mo nga ba matukoy? O nahihiya kang aminin kasi nahihiya ka kay Laika? Nag-iwas ng tingin si Tyrone sa tanong ng kanyang mami. Nakitaan mo ng motibo yung tao, kaya wag kang magmaang-maangan dyan. Alam ni Tyrone na seryoso ang kanyang ina. Sang-ayon ako sa ginawa ni Vibory. Mas mabuting iwan ka niya, pag sakaling matauhan ka. Inirapan siya ng ina at tinalikuran. Wala kang aasahan na tulong sa amin ng daddy mo. Ayusin mo yung problema ang pinasok mo at alamin mo kung ano ba talaga si Vibory sa buhay mo. Di pwedeng laging hindi mo alam. Ginalaw mo nga yung tao eh. Ibig sabihin gusto mo. Hindi mo mahahanap yung tao kung ayaw magpahanap. Tandaan mo yan. May kasunduan kami. Siya ang ina ng bata. Ina rin ako, Tyrone. Kaya wag mong magamit-gamit sa akin ang kasunduan na yan. Kung hindi mo sana siya ginalaw at hindi mo siya pinakitaan ng motibo, hindi mangyayari to. Sa pag-angkin mo pa lang kay Vibory, lumabas ka na sa limitasyon mo sa sarili mo. Ilang araw na si Vibory sa resort na ina mismo ni Tyrone ng may-ari. Binibisita naman siya nito araw-araw upang alamin ang kanyang kalagayan at kung maayos lang ba ang pakiramdam niya. May mga cravings din siya na ito mismo ang namimili. May kasama din siya sa resort na staff kaya hindi siya natatakot at mas lalong hindi siya pinababayaan. Dahil sa ngayon,
Ayaw niyang pinag-uusapan si Tyrone ay walang binabanggit ang ina nito bilang respeto at desisyon niya. Habang ang ama naman ni Tyrone, pinababantay sarado din siya at concerned din sa pagdadalang tao niya. Mabait ang parents ni Tyrone, kaya naman komportable siya sa mga ito. Ngayon lang siya nakasalamuhan ng mga taong kahit hindi naman niya kadugo, napakabuti ng pakikitungo sa kanya. Kahit paalam ng mga ito na kumapit lang siya sa patalim. Laking pasasalamat nga ni Vibory dahil sa nauunawaan siya ng mag-asawa. Ma'am, kain na po, nakahain na ang pananghalian. Agad na napasulyap si Vibory kay Chichi na isa sa mga umaasikaso sa kanya. Susunod na ako ilang minuto pa, natutuwa lang akong pagmasdan ng dagat. Tutuwa naman itong tumango at siya hinayaan. Napahawak si Vibory sa kanyang tiyan. Anak, sana lamang talaga maging buo tayo. Ito lamang ang pinakahihiling ko araw at gabi. Kung hindi man tayo maging buo, mas mabuting sa akin ka na lang mapunta. Mamahalin at haalagaan kita anak. Sana mapatawad mo si mama kung bakit nagawa ko yung mga bagay na yun. Sa ngayon, inaayos ko lahat anak. Hindi man tayo magawang mahalin ng papa mo. Nandito naman ako. Nandito rin ang lolo't lola mo na handa kang tanggapin at suportahin kahit palukarit ang mama mo. Natawa pa si Vibory. Kung magmamahal ulit ang papa mo at kahit ibang babae pa yun at hindi ako, magiging masaya pa rin ako anak. Kasi yun ang nais namin ng tita Laika mo. Ang maging masaya siya at tigilan na ang pagkulong sa sarili niya sa nakaraan. Matapos banggitin ni Vibory ang mga salitang ito, tumayo na siya at sumunod na kay Chichi. Samantalang si Tyrone naman, halos mabaliw sa kakahanap kay Vibory. Wala pa ring balita sa inutusan niyang tao. Nasaan ka na ba Vibory? Nasaan na kayo ng anak natin? Hindi mapakali si Tyrone. Mariin siyang napapikit bago sinubukang tawagan muli si Vibory. Baka sakaling hindi naka-off ang cellphone nito. Ngunit naibato lamang ni Tyrone ang phone niya dahil hindi pa rin niya ito matawagan. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Kung hindi pa siya umiinom, hindi pa siya makakatulog. Sobrang nangungulila na siya, hindi lang sa anak niya kundi pati na rin kay Vibory. Bakit kung kailang na-realize niya na, tsaka pa ito mawawala sa kanya? Paano ba niya mapapabalik ang mag-ina? Paano niya makakausap muli si Vibory upang magmakaawa dito na bumalik na ito sa poder niya? Hindi niya na ito sasaktan dahil hindi na siya mananatili sa nakaraan. Tama ang mami niya una pa lang, hindi na dapat niya ito ginalaw at hindi na rin dapat siya nagpakita ng motibo. Hahanapin kita Vibory. Babalik kayo sa akin. Kailangan nga lang yata talagang mawala ng isang tao bago niya malaman ang halaga nito. Ilapag ni Tyrone ang dala niyang bulaklak para kay Laika. Madamo na naman ang puntod nito kaya itinawag niya ito sa taong weakling naglilinis sa puntod ni Laika. Sorry, ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naupo si Tyrone bago napatitig sa puntod ni Laika. Sa palagay ko masaya ka nakikita kong ganito no? Nababaliw sa isang babae at parang asong naghahabol. Well, ang totoo nahihiya ko sa iyong humarap simula nang makaramdam ako ng kakaiba. Ayokong aminin na gusto ko na si Vibory kasi pinangako ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Napabuntong hininga si Tyrone. Tama nga sila na hindi mo maaaring pangunahan ng lahat. Ikaw pa lang ang unang pag-aaminan ko sa kanya Laika. Sana wag mo kong pagtawanan at sana okay lang din sa iyo na magmahal muli ako. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa balat ni Tyrone. Laika, minahal kita at hindi ka mawawala sa puso ko. Baon ko ang masayang alaala natin. Ngunit mahal na mahal ko na si Vibory. Narealize ko na hindi ko kayang wala siya. Hindi ko kakayanin Laika. Huli na pero sa tingin ko, kaya pa namang ayusin. Sana kaya pa kasi hindi ko naman alam kung kakayanin ko pa bang makasurvive ulit. Sana lang makausap ko ulit siya. Pakidalaw naman siya sa panaginip, pwede ba? Pakisabi naman na mahal ko siya. Handa ako maglumuhod, mapabalik lang sila sa akin. Hindi ko nasasayangin kung magkakaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Hinding-hindi na. Salamat din Laika. Maraming salamat sa pagmamahal. Matapos ang confession ni Tyrone kay Laika ay agad na siyang dumiretso sa bahay ng kanyang ina. Nalulungkot lamang kasi siya na wala si Vibory sa bahay niya. Hindi niya kayang mag-stay doon dahil mas mababaliw siya. Pagpasok niya sa bahay ng magulang niya, napansin niya na mukhang kauuwi lamang ng mga ito. Nagulat din sila nang siya ay makita. Di ka man lang nagsabing pupunta ka rito. Ito ang bungad ng kanyang ama. Iya, ayoko kasi sa bahay. Hindi ko kaya mag-stay doon dahil wala naman si Vibory. Punong-puno siya ng pangungulila. Mukhang paiyak ka na ya. Tinamaan ka na ba talaga kay Vibory? Ano kung oo, naiiyak ako dahil iniwan ako ni Vibory? Nakakabawas ba ng pagkalalaki yun dad? Mukha ba akong kahiya-hiya?
Natawa ang ama niya. Yan ang gusto kong gawin mo. Di natauhan ka na ngayon nung iniwan ka. Sige, isip ka ng paraan paano mo masasabi sa kanya na mahal mo siya. Wala na yung tao. Hahanapin ko siya at kapag nagkita ulit kami, pakakasalan ko na si Vibory. Kapag may nakita na akong luha sa mga mata mo, baka sakaling tulungan ka namin. Sa ngayon magtanda ka muna. Dapat kasi umamin ka kaagad, hindi yung manhid-manhidan. Naranasan mo yung sakit na dinanas ni Vibory. Oo nga, kaya nga inaamin kong mali ako eh. Hindi ko naman tinatanggi dad. Ang mahalaga sa ngayon, mahanap ko yung mag-ina ko. May luha na, pwede na yan. Tumatawang nilampasan siya ng kanyang ama, habang ang ina naman niya, napapailing na lamang. Ayusin mo yung sarili mo, bukas kakausapin ulit kita. Ito na lamang ang sinabi ng ina niya bago iniwan na rin siya. Gaya ng sinabi ng kanyang ina, nakakausapin siya nito kaya kailangan niyang ayusin ang sarili. Maaga siyang nagising at kinalma ang kanyang mood. Banayad lang ang pakiramdam niya sa mga oras na to kahit na kulang ang tulog niya kakaisip kung ano ba ang nais pang sabihin ng kanyang ina. Buti naman maaga kang gumising. Ano, nakapag-isip-isip ka na ba? Ma'am, ang gusto ko na lang ay mahanap yung mag-ina ko. Hindi ko na sila pakakawalan pa. Napabuntong hininga si Tyrone. Ilang araw na siyang wala. Nag-aalala na ako. Hindi ko nga alam kung maselan ba yung pagbubuntis niya. Alam mong sensitive ang buntis. Kaya nga sinabi ko na sa'yo na kung ano man ang nararamdaman mo, huwag mong pigilan. Mas mabuting maging open ka. Kasi para din naman sa pagpapamilya mo yan. Mabuting babae naman si Vibory ah. Oo, kumapit siya sa patalim pero alam mo sa sarili mo na hindi siya basta-bastang babae lang. I know ma'am, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na mahal ko na pala si Vibory nung nawala siya. Sana lang talaga, maayos lang ang kalagayan niya. Sana hindi siya lumuluha. Mag-almusal lang muna tayo bago kita dalhin sa kanya. Salamat ka na lang talaga't ako yung nilapitan ni Vibory dahil kung may nangyari sa kanya't sa apo ko, hindi kita mapapatawad Tyrone. Kahit pa anak kita, hindi kita patatawarin. Ito ang banta ng kanyang ina. Hindi na lamang siya kumibo dahil wala naman siyang maikakatuwiran. Totoo naman ang sinabi ng kanyang ina. Hindi na rin niya tinanong o kahit magalit sa ina niya, ito pala ang nagtago kay Vibory dahil alam ni Tyrone ang kamalian niya at alam niyang safe ang kanyang mag-ina. Matapos lamang ang almusal nila, nagayak na sila upang puntahan si Vibory. Kabado si Tyrone sa totoo lang. Hindi niya alam kung saan magsisimula at paano kakausapin si Vibory nang hindi naiiyak. Sa resort ng ina niya, dito sila nagtungo. Natanong niya si Vibory na naglalakad sa dalampasigan kaya naman agad niya itong nilapitan. Gulat na gulat pa nga si Vibory nang siya ay makita. Paano mo na lamang nandito ko? Nauutal nitong tanong habang nakatitig sa kanya. Salamat naman at maayos ang kalagayan mo. Ang totoo, nag-alala ko na bakasan ka na nagpunta. Akala ko talaga hindi na kita makikita. Nanggigilid ang luha ni Tyrone. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula pero sana hayaan mo ko magpaliwanag Vibory. Bakit? Ano ba ako sa'yo? Anak mo lang naman ang nais mo dito eh. Tanggap ko na Tyrone. Ayoko umasa na naman tapos sa huli. Ako lang din naman ang masasaktan. Tama na ang sakit na naidulot mo sa akin dahil pagsusumikapan kong makapagsimula ulit ng panibagong buhay kahit na mahirap. Salamat sa magulang mo na suportado ang desisyon ko. Maging si Vibory ay lumuluha na rin. Mabilis na lumuhod si Tyrone sa harapan ni Vibory. Pakiusap, pakinggan mo muna ako Vibory. Nagmamakaawa siyang dinggin ito. Sige Tyrone, umpisahan mo na yung sinasabi mong paliwanag. Upang walang pagsisihan, hinayaan ni Vibory na makapagpaliwanag si Tyrone. Titig na titig siya dito. Hindi rin siya makapaniwala na lumuluha ito, kaya naman hindi na rin niya mapigilang maluha. Nadadala siya ng kanyang emosyon kahit pa nasasaktan siya ni Tyrone. Ang parents naman ito, nakatanaw lamang sa kanila. Vibory, hindi ka na surrogate mother lang. Ayoko ipagpatuloy ang kasunduan na yun dahil ang nais ko, maging buo tayong pamilya. Mahal na mahal kita Vibory. Ngayon na lang ulit ako nahibang ng ganito't sa'yo pa. Umamin na din ako kay Laika. At nangako ko na hindi na ako mananatili sa nakaraan dahil pag alis mo, napag-isip-isip ko na napakahalaga mo pala sa akin. Na hindi basta gusto lang kitang makasama dahil ang totoo, ikaw na ang buhay ko, kayo ni baby. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Tyrone. Takot na takot akong maiwan na naman Vibory. Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Kakaisip na baka mahirapan ka kasi wala ka naman ibang matakbuhan. Ayokong bumalik sa punto ng buhay mo na nahihirapan ka na naman. Nais kong ibigay ang kaginhawaan sa mag-ina ko. Nais kong iparanas ang pagmamahal na deserve mo. Akala ko hindi ko na masasabi ang mga salitang to Vibory.
Napahagulgol na si Tyrone kaya naman labis rin na nasasaktan si Vibory na makita itong takot na takot. Agad niyang niyakap si Tyrone. Nasaktan ako, Tyrone, pero hindi ibig sabihin na umalis ako. Hindi na kita mahal. Ayoko lang kasing ipagsiksikan ng sarili ko at mas lalong ayaw kong ipagkatiwala yung anak ko dahil nais kong itama yung mga maling desisyon ko. Akala ko kasi si baby lang yung tatanggapin mo at ibabasura mo na ako. Hindi lang naman ikaw ang natakot eh. Ako rin, Tyrone. Takot na takot din akong ibasura na naman tulad na lang ng ginawa ni ate at kuya sa akin. Sorry kung huli na bago ko nasabi. Nasaktan pa kita't na-stress ka pa ng ilang days. Babawi ako, Vibory. Babawi ako sa inyo ni baby. Nagyakap sila ni Tyrone. Hinagkan siya nito sa labi bago may ibinulong sa kanya. I love you. Mahal na mahal din kita, Tyrone. Napakasaya ko dahil kahit pa kinailangan nating masaktan, naging maayos pa rin naman tayo. Kumalas si Tyrone sa pagkakayakap bago muling lumuhod na ikinakunot ng noon ni Vibory. Oh, magsasorry ka na naman ba? Ayos na tayo ah. Pinapatawad na kita at hindi na ako mawawala sa tabi. Hindi na siya pinatapos ni Tyrone. Nakangiti ito bago nagsalita. Nagpapasalamat ako na tinanggap mo ko sa buhay mo at binigyan pa ng isa pang chance. Ngunit may nais akong itanong, Vibory. Ayoko magpaligoy-ligoy pa kaya kahit sabihin nilang mabilis, hindi ako magdadalawang isip na itanong sa iyo ang bagay na ito dahil parehas naman tayo ng nararamdaman. Napalunok si Vibory dahil kinakabahan siya. Ang singsing na to ay ang wedding ring ni Mom and Dad na ngayon ay nais nilang gamitin natin. Nakatitig siya sa singsing na inilabas ni Tyrone. Vibory, pakasalan mo ko. Pakiusap, pakasalan mo ko. Kala ko ba itatanong mo muna? Natatawang may luha si Vibory. Sorry, excited lang kasi ako. Vibory, will you be my wife? Tumango si Vibory bago inilahad ang kanyang kamay. Sa sobrang saya ni Tyrone ay pagsuot nito ng singsing, agad siya nitong kinarga habang nagsisisigaw. Sino bang mag-aakalang sa tinagal-tagal ng pagiging pakipot mo, kasal pa rin pala bagsak ninyong dalawa? Napalingon si Tyrone sa kanyang ama. Ngayon ang araw ng nakatakda nilang kasal, pinuntahan pa talaga siya ng ama niya para lamang asarin. Dad, maayos na kami ni Vibory, tama na ang pangasar mo sa akin. Napapalatak pa si Tyrone bago inirapan ng kanyang ama. Araw-araw ko siyang liligawan kahit pakasal na kami, kaya wag na ninyo akong tuksuhin na masyado akong mabilis. Kasi oo, mabilis talaga ako. Nadala na kasi ako sa nangyari. Hindi naman kita inaasar. Natutuwa lang ako nang sa wakas, naging maayos din ang buhay mo. Excited na rin ako masilayan ng apo ko at panigurado sa akin yung nagmana. Ako ang daddy kaya ako ang kamuka at ang pinagmanahan ng anak namin ni Vibory. Kanino ka ba nagmana? Hindi ba't sa akin? Di ako yung kamuka at pagmamanahan ng apo ko. Nga pala, mga kapatid mo nasa labas na. Tatawagin ka naman kung lalabas ka na kaya dito ka muna, okay? Huwag ka nang kabahan. Dumaan din ako sa sitwasyong to kaya alam ko yung feeling na naghahalo yung kabat saya. Basta, namnamin mo lang ang pakiramdam. Thanks, Dad. Iniwan na siya ng kanyang ama. Napatitig si Tyrone sa salamin bago sinariwa ang isang buwang pagpaplano nila ng kasal. Lahat ng nais ni Vibory maging sa design ay kanilang sinunod. Nais lang din ito na simple ang celebration kaya ayun ang sinunod nila. Minsan lang kasi sa buhay nila ang moment na to kaya lahat ay nais niyang maging komportable ang magiging asawa niya. Hindi na rin pinatagal ang kasal dahil nais ni Tyrone na bago manganak si Vibory, dala-dala na nito ang kanyang apelyido. Naging maayos naman ang wedding ceremony at walang sumira sa kasal nila. Bagay na kanina lamang ay iniisip ni Tyrone. Sabihin mo lang kapag pagod ka na, maaari naman na mauna na tayong magpahinga. Sila mami na ang mag-aasikaso sa bisita. Bulong ni Tyrone nang makitang naghikab si Vibory. Kaya ko pa naman, nakakahiyaring iwan sila. Pasaway ka na naman, ako na magpapaalam kay mami at daddy, tapos akit na tayo sa kwarto. Tumango naman si Vibory sa kanya kaya agad niyang hinagilap ang kanyang ina. Ma'am, pahinga na muna kami ni Vibory, pagod na kasi yung asawa ko. Sure, no problem, sige na, bawal magpuyat ang buntis. Niyakap siya ng kanyang ina at muling binati. Nuhat niya si Vibory ng pang-bridal kaya naman ito'y nagulat. Mabigat ako, Tyrone, ibaba mo na ako, kaya ko pa namang maglakad. No, ayoko mapagod ka pang maglakad. Hindi na ito nagkinarti pa at natawa na lamang. Madahan niya itong hiniga sa kama at hinagkan sa labi. Ipigilan ko muna yung sarili ko kasi pagod ka. Bukas na lamang natin ituloy ang honeymoon natin, mahal ko. Sana hindi ka magbago sa akin, Tyrone.
Manatili sana ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ang mapalaki natin ang magiging mga anak natin sa pagmamahal. Hindi ako magbabago, Vibory. Inalis niya ang sandals ni Vibory. Ako na ang magbibihis sa'yo, sige na. Pikit mo na mga mata mo. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Mali ka, Vibory. Ako ang swerte dahil binago mo yung pananaw ko. Dahil sa'yo kaya ako nakamtan ng tunay na kaligayahan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita at hindi ako magsasawang sabihin ito paulit-ulit. Muli ay naglapat ang kanilang labi. Ngunit tulad nga ng sabi ni Tyrone, maaari naman ay pagpatuloy na lamang nila ang honeymoon kapag hindi napagod si Vibory. Sa ngayon, masaya sila na ganap na silang mag-asawa at hindi sila makapaghintay na masilayan ang kanilang panganay na anak. Ito na ang simula ng masaya at buo nilang pamilya at wala nang sino man ang makakasira pa sa pagsasama nila.